Ito na. The moment of truth. Alauna, alas 2, alas 3. Yo, what's up mga tol? Patapos na yung niluluto natin. Yan si Tita Carol. Yan, perfect. Patapos na yung niluluto natin, tol. Kakain ko lang muna. Yan. Nakaano na tayo. Motion tracking. Ayan, patapos na yung niluluto natin photo. Ito yung oras natin, tol. Pakita sa inyo. Kita niya, tol? Yan. At ito, meron pa tayong natitirang 10 minutes na lang para maluto yung ating photo. Kaya sobrang excited na ako, tol. Kasi ngayon lang tayo gagawa ng photo na walang supervision ng mother ko. Kasi siya madalas nagluluto nito pag may party o may mga handaan sa bahay. Isa talaga yung punong abala sa paggagawa ng photo na special. Tita Carol, ano masasabi mo sa asawa mo at makagawa ng special na photo? Congratulate mo naman. Ano? Gamitin daw yung dishwasher. Kasi, yung dishwasher, kailangan namin magamit ngayon kasi medyo madaling araw na ngayon. Kaya, kailangan na natin humingi ng tulong sa mga machine. Kaya ayaw mo namin, masakit na sa aming damdamin na gumamit ng dishwashing machine. Kinakailangan natin sa ngayon kasi wala puyat na tayo Pero at least patapos na. Kaya medyo okay. Carol, say hi. Matutulog na ako. Kaya ko na yan. Carol, nangako tayo, di ba? Sa hirap at ginhawa. Ano magawas tayo? Papatay mo pa ako ng ilaw. Grabe ka. Hindi ka na naawa. So, most likely, patapos na to. At siguro, hindi na natin 30 minutes mark na lang ang gagawin natin. Tapos, sundutin natin siya ng toothpick para malaman natin kung talagang luto na siya. Check natin kung tama. Pero baka maakit akong kainin kasi masarap to tignan. Ngayon, lalagyan natin siya ng ube mamaya. Lagyan natin ng ube, tol, para medyo konting hint ng hinamnam ng ating purple yam. Mamaya ulit. What's up, mga tol? Paluto na yung isang puto natin. Mag-alas 12 na pero different. Ito na yung pangalawa natin. So, nagsalang ako ng ube naman to. Puto na ube. Dahil ginagawa natin ngayon ay puto cake. Special recipe to ng nanay ko. Kaya sana magustuhan nila. Ito yung ating special recipe. Paparas natin sa pansit malabon. Ito yung pansit malabon. Inabad ko na yung ating noodles para bukas very tender na siya. At pwede na siya para lutuin. Bukas sauce na lang yung lulutuin natin. Gugupit-gupitin natin to para mas maging ideal para sa isang bite size na kainan. So ayan, nakaready na yung ating mga sangkap. Ito, hiniwa ko na yung mga pan-toppings natin. Hindi tayo nakakita ng itlog na maalat kasi very exotic dito yung itlog na maalat. Siguro sa mga Asian shop na piling-pili lang natin makikita yan. So ito, naging na lang tayo. Resourceful na lang tayo sa ating mga natirang ingredients. So most likely naman magiging okay din yan kasi kompletos recados yan. 5 sa herb ang pinuntahan namin para makompleto yung mga sangkap na yan. Let's balance! Lahat ng mga Filipino store kanina ay sinuyod namin. Pero hindi na namin binidyoan kasi medyo naging busy kami. Kauwi lang namin ng eat kasi gusto namin na bawat ingredients ay kumpleto para yung talagang kung ano yung natitikman natin sa Pilipinas na photo kit, yung talagang may experience nila. So ito, nilagyan natin ng konting twist na medyo may konting hints ng ube. So ito na yung nasalang natin kanina. 35 minutes na yung ating pagkakasalang dyan. So meron na lang tayong 15 seconds para hanguin yan. So pagkasalang nito, alisin na natin siya sa container. Babaliktad na natin siya upang masalang naman natin yung pangalawa kasi wala rin tayong ganera kundi isa lang. 20 minutes lapse na tayo sa ating allocated time para sa kanya. So patayin na natin. At just to make sure kung talagang lutong-luto na siya, ito sundutin natin siya ng kahit anong pointy. At pagka wala nang kumapit na kahit anong form, so ito, ay okay na. Feeling ko. Maluluto na lang yun siya sa kanyang sarili. Bahala ka na, lutuin mo yung sarili mo. So ito yung ating puto cake. Pinahiran natin siya ng mantigilya, which is inangkat pa natin yun sa Inglaterra. Hindi, inangkat natin yan sa ibang suburb naman ulit. Kaya talagang bago mabuo to, marami tayong kinalat na lugar upang makompleto talaga to lahat. Ito.
Lutong-luto, Carol. Napakalinamnam naman. Luto na ba? So yan, tol. Balik na natin. The moment of truth. Medyo lumamig na rin yung ating hulog. Hindi na natin rin, may intay. Kasi may sasalang pa tayo. So tignan nyo naman, tol, kung gaano ka-perfect yan, tol. Ha? Ito na. The moment of truth. Alauna, alas 2, alas 3. Look! See how beautiful? See how beautiful it is? Papahira natin yung mamaya, tol, ng margarina. Ha? Para mas sumarap yan, tol. Medyo maging glossy, diba? Ika nga nila. Ayun na, Carol. Perfect. Yan. Glossy. Ha? Improvise lahat yan. Lahat ng tools na ginamit ay very improvise. Pero tingnan naman, tol, ang pinilabasan. Just like my mom used to cook at home. Okay, next na natin at hindi na tayo magpapatumpik-tumpik, tol. Susunod naman natin yung ube. So, same procedure lang din. Papahira natin siya ng mantikilya doon sa ating janera para prevent natin yung pagdikit kasi wala tayong nilagay na kahit anong form ng oil dito. So, pour lang natin na siya ng dahan-dahan. Kailangan natin ng 3/4 full lang ng ating lyanera in order na pag umalsa siya, hindi naman siya magiging overflowing dun sa ating lyanera which is ayaw nating mangyari. Kasi pag nag-overflow siya, masisira yung forma ng ating puto. Kalahati lang. O, tigtigyan pa natin. Kalahati lang siguro, no? Yan, so, kalahati lang muna yung ating mixture ng ube. Kasi, itong mix na to, hindi natin sure pa tol, kung okay. Kasi, malaki yung pagkakaiba ng purple yam dito sa Australia. Tsaka yung purple yam sa atin. Flavoring. Kaya, susubukan muna natin siya sa isang maliit na portion. Pagka okay siya, di sunod-sunod na natin kung ano yung mga tamang procedure tsaka yung tamang ratio na dapat ilagay natin. Pulagyan naman natin siya ng keso. At in between, lalagyan natin siya ng itlog. So, dapat very gentle lang ang pagkakalagay natin in order na hindi siya mag-submerge doon sa ating mixture. Kasi, ang gusto natin mangyari dito is magiging parang topping natin siya. Magiging design siya. So, alternate natin siya ilalagay para magkaroon siya ng contrast. So, yan. Magkakaroon niya ng parang mountain effect. Pagka umalsa na siya, magiging parang bulaklak siya ng musbong. Yun yung gusto natin mangyari. So, please, umalsa ka. So, eto na. Ang ating improvised steamer ay kahit papaano naman nakagawa tayo ng puto. Success naman, no? Yan, success naman yung puto natin. Kahit limited lang yung kagamitan natin, nakagawa rin tayo. Which is dapat maging proud tayo. So, dalawang bagay yung ginagawa natin. Isang, takpan muna natin siya, tol, para mag-circulate yung hangin. Yung mainit na vapor ng hangin sa ating pan. Tapos, carefully natin uling iaangat to at ilalagay natin mabilis. Kasi gusto natin i-agitate yung heat doon sa loob ng ating pan. Kaya gusto natin na ma-retain natin yung heat ng vapor ng tubig as much as possible. Kaya ganito yung ginawa natin. Binoil uli natin siya. At least rolling boil ang mangyayari. Para mas ma-agitate natin yung kung ano man yung rising element na inilagay natin dito sa ating puto. Ang mangyayari niyan pagka medyo drastic yung init na pumasok dito, yun yung magpo-pour sa kanya para umalsa. So yan. Ito na yung ating mixture ng puto na ginawa na with toppings yan. So makikita natin yung result niyan mamaya. Huwag mong ikot ka rin. Mabog na yung topping isa. Ganon. So yan, nakikita nyo na yung ating pan, yung ating pot, na rolling boil na siya. So kailangan maging mabilis tayo sa paglagay nito. So dito, half ang ating portion ng puto, half lang yung portion natin. So magbabawas tayo ng oras. So kanina nag-oras tayo ng 35 minutes. So magbabawas siguro tayo ng 5 minutes sa ating original time.
Kasi ito ay in-steam ko for 35 minutes. So, perfectly cooked siya. As you can see, di ba? So, yung ginawa, ito 3/4 full to. Tapos, yung ginawa nating pangalawang mixture is half full lang siya doon sa ating llanera. So, magbabawas tayo ng at least 5 minutes siguro. So, yan. Pagka naging successful na yung ubi natin, susunodin na natin yung ubi ulit. Tapos, plain ulit. Mamaya ulit. Uy! Mga tol! What's up again? Okay na. Salang na natin yung pangalawang puto natin na at palagay ko okay naman siya. So, baliktarin na natin ulit, ano? Medyo may halong ano yung kabay. Na una, alas 2, alas 3. Perfect. So, baliktarin ulit natin. Tignan nyo tayo. Wow! Baliktarin na natin siya. Alauna, alas 2, alas 3. Ganda! Tingnan niyo tol, napakaganda. Diba? Sasalang na natin uli. Ika nga nila, strike while the iron is hot. So, sasalang na natin yung pangatlong salang natin ng ating special puto. So, lagyan natin ng grease yung ating pan para hindi siya dumikit. So, hindi na natin siya babanlawan kasi hindi naman yung isasalang natin sa ano. So, gawin natin alternate at kung ano yung matira, yun yung gagawin natin ube. So, pangatlo na to. So, ayan tol, nilalagay ko na naman yung toppings. Ito naman, may itlog. Sarap sana yung ano, no? Parang babarian para merong ano sa gitna. Pero sa susunod na lang yun. Tapos, pwede rin tayong gumawa ng puto pau. Diba? Malaking giant puto pau. Yun, tamang-tama yun. Tapos, meron pa ako naisip na isang fusion. Pero, madalas naman yung ginagawa sa atin. Alam niyo yung pandesal? Lalagyan natin yun ng adobo sa gitna. So, best of both worlds ng bread and pastry world ng Filipino culinary cuisine. At ang ating pambatong adobo na sikat kahit saan, di ba? So, yun yung gagawin natin susunod. At papatikim uli natin dun sa Department of Tourism. Tapos, haluan natin siya ng Maxi Style Fried Chicken. So, refill na natin ito. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Alauna na. Haluan natin. Same procedure ulit kagaya kanina. So, yan. Kakadalawa na tayo. Ito naman. Yung ubi natin, no? Ayan naman yung plain. Siguro maganda may green din tayo sa susunod. Parang buko pandan. Diba? May uli. Yo! What's up mga tol? Nandito na naman tayo sa ating pinakabagong episode ng Boss Tomas Vlogs. Ay hindi. Ito pa rin yun. Kaso umaga na. So nagluto tayo ngayon ng ating special puto. Tapos susunod natin yung pansit malabon kasi magkukompliment yan dito. Parang magsisilbi siya as palaman. Ngayon pakita sa inyo tol. Pakita sa inyo tol ha. Yan yung ating special puto. So delicious. Binalot ko para hindi siya masyadong tumigas tol. Hindi pala siya talaga tumigas. Tingnan nyo, ang ganda ng umaga tol. The beautiful morning is here. So good, so amazing. Kasi umaga tol. Puyat ako. Alas 2 na ako nakatulog. Kaya ano, medyo ganito yung mata natin magto. Sabay ako hindi takalo kasi may ingredients pa akong kulang. Kaya masungit na naman. Very jumpy. Mamaya ulit tol. Tol, subscribe naman kayo sa YouTube ko para sabay-sabay tayong mamasyal at mapagsalu-saluhan natin kung ano yung mapapasyala natin dito sa Down Under. Bye-bye! Thank you, tol!